Ricky Lee, sa pamilya na direktor at pambansang alagad ng sining Marilu Diaz-Abaya, sa panguna ni Mark Abaya, sa mga kasama sa pelikulang Jose Rizal, sa pangunguna ng aking kababata na si Cesar Montano at si Binibining Gloria Diaz, sa mga namumuno sa GMA, mula sa GMA po, si Ginoong Paul Tixon, sa GMA Films, si Binibining Nessa Valdelion, sa lahat ng mga kasama kong manggagawa sa gobyerno at sa lahat ng mga nagmamahal sa pelikula at naritong manonood, magandang hapon sa inyong lahat. Sa ngalan ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, ng Cinemalaya Foundation, ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining at ng Tanghalan Metropolitan, pinabati namin kayo dito ngayong hapon para sa special screening ng restored version ng pelikulang Jose Rizal. Mahalaga para sa akin ang pagkakataon ito dahil sa tatlong dahilan. Una, dahil nga ito ay isang pelikula na itinuturing na isa sa mahahalagang obra ng ating mga pambansang alagad ng sining, ang direktor na si Marilu Diaz-Abaya at ang isa sa mga manunulat na si Ricky Lee. At ito ay itinuturing na isa sa pinakamagandang pelikulang nagawa ni Marilu Diaz-Abaya nung ipinalabas ito sa Metro Manila Film Festival noong taong 1998. Ito'y humakot ng mga awards at hanggang ngayon ay kinikilala bilang isang pelikula na ituturing nating mahalagang produkto ng ating industriya. Pangalawa, bilang isang manggagawang pansining, kinatutuwa ko na ang pelikulang ito na ginawa ni Marilu tungkol sa ating pambansang bayani na Jose Rizal ay ginawa mula sa punto de vista ng isang artista. Nung sinusulat pa lamang, nung nalaman ni Director Marilu Diaz-Abaya na siya ang magiging direktor ng pelikula, naisip kaagad niya na ang gagawin niyang punto de vista ng buhay ni Rizal ay ang kanyang pagiging isang manlilikhang sining, isang artista, isang manunulat. Kaya't sa pelikula, para dun sa mga hindi pa nakakapanood, ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa buhay ni Rizal, kundi tungkol sa kaugnayan ng kanyang buhay sa kanyang mga likhang nobela at saka kagaya ng No Limitangher at El Filibustrismo at saka sa kanyang mga likha. Bilang pagkukwento, nabasa ko ang unang mga borador ng pelikula habang ito'y sinusulat pa ni na Director Marilu Abaya, ni Ricky Lee at ng kanyang mga katuwang sa pagsusulat ni na June Cruz Lana at saka ni June Robles Lana at ni Peter Ong Lim. Pangatlo, mahalaga rin itong pelikulang ito sapagkat nagkapalad ako na maging bahagi ng pelikulang ito nung kami mga bata pa lamang. Hanapin nyo na lamang ako sa pelikula. Sana ay magustuhan ninyo at nakatitiyak naman ako na ang pelikulang ito ay hindi lamang magdudulot ng pagmamahal para sa pelikula, lalong-lalo na ginaganap natin ngayon ang Cinemalaya at ito ay ang pagtatanghal ngayong hapon ay bahagi rin ng programa ng Cinemalaya 20 sa ika-20 taon ng Cinemalaya. At ito rin ay bahagi ng programang Cine Icons ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas kung saan pinakikilala natin sa mga bagong mga manonood ang mga pelikulang likha ng ating mga pambansang alagad ng sining. Isang magiliw na panonood sa ating lahat. Magandang hapon po sa inyo. At isa sa mga manunulat ng pelikulang Jose Rizal, Ginoong Ricardo Ricky Lee. Masaya akong malungkot ngayong hapong ito. Masaya dahil na-restore itong Jose Rizal at mas marami nang makakapanood. Nalulungkot ako dahil wala si Marilu na kasama natin ngayon. Nung matapos namin gawin ni Marilu yung trilogy namin on women, Brutal, Moral, Carnal, gusto niyang gumawa ng trilogy on men. And ang gusto niyang bida doon sa tatlo ay si Cesar Montano. So that's how we were able to make Jose Rizal nung una, and then Muro Ami, and then Bagong Buwan. Napakalawak nung buhay ni Jose Rizal, kaya nang naupo kami para mag-discuss kung paano bibigyan ng focus. Na-decide namin yung gaya ng sinabi ni Dennis kanina, na mag-focus sa
buhay ni Jose Rizal bilang isang artist, bilang isang manlilikha. And then, nang in-structure namin, dinicide namin na gagawin namin paglilitis ng isang artist. Ipuput namin on trial si Jose Rizal. And so, in the film, pinuput siya on trial, nililitis siya ng Spanish government, ng kanyang council, ni Tapiel ba yun, ng pamilya niya, ng mga tao sa palibot niya, ng mga incidents na nangyari sa kanya sa nakalipas, and eventually ng tauhan na si Simon na kanyang nilikha. Isa lang ang fictional character in the entire film, yung prison servant. We decided na gumawa ng ganong fictional na character upang may maglitis din sa kanya na karaniwang mamamayan. Nililitis siya kung naging taksil ba siya sa bayan o hindi, nagkasala ba siya sa kanyang sining. It took us 3 months na research to prepare writing the script. Pinuwersa kami ni Marilu, hindi naman. Pinabasa kami ng katakot-takot na mga libro, nakarami ng titles, di ko na maalala, dokumento, mga sulat ni Rizal, everything na pwedeng basahin, including Spanish versions ng mga nobela, maski hindi namin naintindihan, pinabasa niya sa amin para makuha namin yung loob, yung rhythm ng pagsusulat ni Jose Rizal. It took us 3 months to do research and another 3 months para matapos yung script. Kasama ko nagsulat ng script, by the way, nabanggit na kanina, si June Robles Lana at si Peter Ong Lim. Yun lang, and nang nasali siya sa Manila Film Festival, nabanggit kanina yung tennis, 18 yung nominations nung gabing yun. Sa 18 na yun, 17 yung pinanalunan ng Jose Rizal. Hindi siya nanalo ng Best Actress kasi walang bidang babae doon sa pelikula. And then after that, nanalo siya ng ilan pa mga Best Picture, Best Actor kay Cesar at sa iba pang mga nasa cast, sa ibang mga awards-giving bodies dito sa Pilipinas. And eventually, nagpunta siya ng Berlin International Film Festival para mag-compete doon. So sana mag-enjoy kayo sa panonood sa pelikulang ito at maraming salamat sa pagpunta rito. Sir Montano. Sa pong karangalan na makapiling ka ngayong hapon. Tunay pong isang malaking oportunidad sa akin na magawa ang pelikulang ito, maibigay po sa akin ang Jose Rizal. Kasi noong time na yun po, 1998, ang nasa isip ko lang ay paggawa ng action films. Puro action films po ginagawa ko doon. At ito pong ating mahal na direktor, siya po ay dream ng halos lahat ng aktor sa Pilipinas na makatrabaho. Ay napakagaling po talaga nito ni Direk Marilu Diaz-Abaya. Biglang in-offer po sa akin ng Jose Rizal. Sabi ko pa, parang ito na lang maaalala sa akin pelikula. Pag wala na ako, bakit hindi ko tatanggapin ito? Jose Rizal. At tinanggap ko naman, sabi ko naman siguro madali itong gawin. Kasama ko pa po puro mga national artist. Ginawa ko po. Hindi ko na maalam po ito, napaka-perfectionist pala po na yung nanay ito ni Mark Abaya. Pinag-aral po ako ng Espanyol ng 7 buwan. Ay nako, sabi kong ganun sa eskwela nga, hindi ko halos pasukan yung Spanish, hindi ko naman magagamit yan. Puro pala ko lang natanggap ko dyan sa grade school. Napilitan po, I was compelled to study Spanish. Kaya ang ginawa ko po, una-muna, ginawa ko lahat ng picture ni Jose Rizal na matitisod ko. Pinaprint ko ng malaki at dinikit ko sa lahat ng pader ng bahay namin. Ang bahay ko, buti lang, binata pa ako na walang makikialam sa akin. At ang TV sa bahay, naka-on sa Spanish channel habang nandun ako. Kahit natutulog po ako, sa papatay lang, ililipat yun kapag ako po aalis ng bahay. Ganun ko pinoses ang sarili ko para po matutunan lang talaga yun. At dudugtungan ko lang po sinabi ni
ang ating national artist na si Ricky Lee. Totoo po yung libro po. May mga araw po kami pupunta ro sa bahay ni Direk Marilu Diaz. Yung lamesa niya for dining, punong-puno po ng libro na galing sa Ateneo, sa UST at sa Madrid. Dami po. Halos malaglag na yung libro sa dami. Pupunta ron, uupo ka, magbabasa ka, at isi-share mo yung nabasa mo. Mula po mga umaga hanggang gabi na po ito. Ganun lang po yung gagawin ninyo. Yung mga libro na ito is about our history, not only about Jose Rizal. Victorian era pa, bago pa dumating sa Jose Rizal, inaaral pa rin namin. Ganun po kalalim. Pinag-aral kami ni Direk Marilu. But wala po akong regret dito. Actually, isa pong malaking karangalan, pasasalamat sa akin. Umangat po ang aking pananaw bilang aktor mula po na makatrabaho ko siya dito sa Jose Rizal, Muruami at Bagong Buwan. Nag-iba po ang aking pananaw. Kaya ako po ay naging director din. At nagsulat din po ako, nahimok din ako magsulat po para sa pelikula. At ako po ay natutuwa rin at nalulungkot at the same time katulad po ni Ricky dahil wala na po dito ang aking mahal na direktora. Sana po ay nandito rin siya. And natutuwa po ako, nagpapasalamat ako sa GMA Films na na-restored na po ito. I'm so curious about this movie, katulad nyo rin po. Baka dito po ay sa pelikula ito ngayon na na-restored na, baka nabuhay na si Jose Rizal dito, nakaligtas po siya, hindi siya na-execute. Malay natin, di ba? Marami po salamat. Yun lamang po at marami po salamat. Marami po. Makapilit.